umaga po ito, we praise and glorify God dahil nariyan ka ngayon. Kasi marami po, lalong-lalo na aware kayo, sunod-sunod ang lindol. Baka mamaya, di ba, doon sa lugar na iyon, magkakasama pa sila last week. The following week, wala na pala yung katabi nila. And we never know, hindi lang sa lindol, baka mamaya, ito na pala yung last na lindol. Ba, walang nakakaalam dahil hindi po tayo ang may hawak ng buhay natin. Amen po. Kaya nga hanggat may pagkakataon pa, hanggat tayo ay buhay pa, ibigay natin yung ating best kay Lord. Amen? Kaya ngayong araw pong ito, talagang aralin natin. Let us go back doon sa pinaka-basic na baka mamaya, marami ang hindi pa nakakaalam, lalo-lalo na yung may mga bago. Palakpakan naman po natin dito may mga napinyagan last week. Yan, praise God. Yan, glory to God. Yan talagang ipinahayag nila na kami ay kaanib ng Panginoon Jesucristo. Yan, kaya ngayong araw pong ito talagang sabi nga natin, nandito tayo linggo-linggo. Pero alam mo ba, sabi mo nga sa katabi mo, alam mo ba? Ano ba? Ano ba balita ka? Alam mo ba kung saan ka ba nagmula? Sa nanay at tatay ko. Diba? Alam mo ba kung ano yung pinanggalingan mo? Baka mamaya, linggo-linggo tayo magkakasama dito, magkakaiba pa ng pinanggalingan natin. Diba? Kaya nga po, ang tawagan natin dito, magkakapatid. Dahil dapat iisa lang ang pinanggagalingan natin. Amen? Amen. Yan. Kaya ngayong araw pong ito, talagang aaralin natin, ano ba? Alam niyo, pamilyar po kayo doon sa kanta na, mga kanta ng bata yata yun. Yung I'm my beloved and He is His banner over me is love. Alam niyo yun? Yung He is the vine and we are the branches. Yan. Sino po dito ang inaangkin na si Jesus ang kanyang vine? Amen. Sino po dito ang branches ng Panginoon? Amen. Praise the Lord. Kaya if you are the branches, dapat tayo po ay nag-a-abide. Sabi mo sa katabi mo, abide. Ayan. Dapat ikaw ay nag-a-abide para ikaw ay mag-a-abound. Dahil kinakailangan mamuhay ka. Sabi mo sa katabi mo, kinakailangan mamuhay ka na nagbubunga. Ayan. Hindi pwedeng linggo-linggo tayo nandito, walang nababago. Amen? Kailangan may unti-unting pagbabago sa'yo at nagbubunga ka. Amen? Ayan. Kaya sabay-sabay po natin basahin ang ating scripture ngayong umagang ito. For sure, yung mga kabataan, yung ibang kabataan na nadaanan na to, and ito po is aaralin natin, hihimay-himayin natin yung buong chapter. Sabi, tagal yung buong chapter. No? Ay, wala tayong relo, sorry. Pag umabot tayo ng 3 o'clock dito, hindi po kasalanan. Wala tayong monitor. Yan. So, ang ating pong babasahin ngayon ay nagmula sa John chapter 15. Yan. Sino po may mga Biblia sa inyo? Pwede po ninyong buksan ang inyong mga Biblia. Yan. Para tayo po ay laging ready. Baka mamaya iba pala binabasa ko dito. Hindi kayo nag-o-open ng Bible nyo. Mas magandang lahat po tayo may daladalang Biblia at sandata. Amen? Amen. Amen. Sige. Sa mga nakapagbukas na po, basahin po natin. Dito sa John chapter 15 verse 1, sabi niya dito, I am the true vine. Naalala ko lang kanina, segue lang. Nung papunta po kami dito, yung hindi pala siya bus truck na nakasalubong namin, nakalagay doon sa taas, true vine. Kaya inulit ko, true vine. Sabi ni Pastora Chris, ba't yan paturo mo? Sabi ko, oo. Niremind talaga ni Lord yung true vine. Sabi niya, I am the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes, so that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me,
as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, and you are the branches. If you remain in me, and I in you, you will bear much fruit. And apart from me, you can do nothing. Sige po, tayo po ay pumikits. Hallelujah, Lord. Mapagpalang Ama, dakilang Diyos, salamat po muli, O God, sa biyaya mo ngayong umagang ito. Salamat, Panginoon, dahil muli mo kami tinipon upang mag-aral ng iyong salita at makapakinig ng iyong salita. Lord, tunay nga na pagpapalang na naririto kami, O God. Dahil marami sa mga kapatid namin ang talagang naapektuhan ng sunod-sunod na lindol, ng mga bagyong nagdaan, ng mga baha. Kaya salamat, Lord, dahil binibigyan mo pa po kami, Panginoon, ng pagkakataon na magsisi at bumalik sa iyo. Kaya hayaan mo, Ama, na sa oras na ito, O God, hindi lang namin mapakinggan, Panginoon, kung saan ba kami nagmula, kung ano ba kami bilang iyong mga anak, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na yung mga maririnig namin ngayong umagang ito ay hindi lamang pumasok sa aming pandinig, kundi ito po ay aming maisapamuhay. Na ikaw po ang maghari sa buhay ng bawat isa sa amin. Tulungan mo kami, Lord, na lumabas sa lugar na ito, na may unti-unting pagbabago ayon sa iyong kalooban. At hinihiling namin, Ama, dahil inangkin na po namin na ang lugar na ito ay pinuspos mo na ng Banal na Espiritu Santo. Dalangin namin buksan mo ang lahat ng aming spiritual senses upang hindi ka lang namin mapakinggan, kundi mas maunawaan po namin ang nais mo iparating sa amin. Buksan mo ang aming mga puso, Panginoon, na tanggapin ang iyong salita at tanggapin ka, Jesus, bilang aming Diyos at tagapagligtas. Dalangin namin na sa Banal na Espiritu Santo, Panginoon, basbasan mo rin po ang iyong lingkod ng papahayag ng iyong salita. Panginoon, ikaw po ang mangusap, ikaw po ang maghari, at walang ibang maitaas, makita at maparangalan sa pulpitong ito, kundi ikaw lamang, Panginoon Jesus. Salamat, Ama, at ito pong aming sa magdalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po na natin ang aming Panginoon Diyos. So, imagine niyo nga po, ano ba yung mga pinaka-importanting mga bagay na hindi mabubuhay kung wala ang ating ang ating source. Yan, halimbawa na lang yung connection natin. Ang isang bagong panganak na bata, kaya ba niyang mabuhay na wala ang kanyang nanay? Hindi. So kapag disconnect, kapag hindi nakakonect ang bata sa nanay, alam naman doon siya sa tatay magdedede. Doon syempre sa nanay. Amen? O halimbawa na lang ang mga cellphone ninyo. Pag walang charger ang phone, gagana ba ang cellphone? Kailangan, pag nalobat, anong gagawin? Mag-charge sa source. Amen? Kasi kung wala, o kahit na power bank, yun pa rin yung source kasi yun ang magsusupply ng power. Amen? And ganoon din, napag-usapan namin itong kahit nung nakaraang araw. So kapag ang isang, sino nagsasaranggola dito? May nagsasaranggola ba? Ay, yung mga millennials lang yata na kapag saranggola. Yung mga kabataan ngayon nagsasaranggola sa cellphone. Ayan. So ang saranggola, may tinatawag yung PC. Tama po? Hindi lilipat ang saranggola kung walang nagpapalipad. So kahit nasa area at yung PC na yan, hindi na yan hawak-hawak nung nagpapalipad, anong mangyayari? Digewang yan at pwedeng bumagsak sa kung saan. Amen? So ibig sabihin, napaka-importante ng source. Ngayon, tanungin nyo nga ang sarili mo, sino ba ang nagpapatakbo ng buhay ko? Diba? Sino ba ang source ng buhay ko? Ang ating Panginoon. Kaya nga po ngayong umagang ito, aaralin natin yung buhay na nakaayon doon sa vine. Amen. Kaya po, ngayong morning na ito, fasten your seatbelt dahil talagang kinakailangan na maintindihan bilang isang branch. Lagi nyo naririnig, diba? Dapat nagbubunga ka bilang isang Kristiyano. Bakit
ka ba nagbubunga? Ano ka ba? Prutas ka ba? Diba? Bakit kinakailangan magbunga? Ano ba ako? Tao ba ako o isang prutas? Tingnan nyo nga yung mga katabi nyo, baka isa siyang mangga, pinya, santol, buko, diba? Mansanas. Ayan. Kaya ngayong morning, sige, simulan natin sa John chapter 15 verse 1 to 5. Yan po yung una natin binasa. Ito po ang tinatawag na essential connection natin doon sa talagang pinanggagalingan natin yung true vine, which is si Jesus Christ. Amen. So sabi dito, Jesus starts with a revolutionary statement, I am the true vine. Alam niyo po sa Old Testament, yung Israel, kung mababasa niyo po sa Old Testament, yun yung laging tinatawag at binabanggit ng Panginoon na vineyard niya. Ubasan. Pero, dahil nga doon sa Old Testament, imbis na yung ubasan na yun ay magbunga ng mabuting mga prutas, ano po nangyari? Ang Israel ay nagbunga ng mga mapapait na prutas because that place is corrupted. Amen? Naintindihan niyo po? Kaya lagi pong inihahalin tulad ng ating Panginoon itong ubasan na ito doon sa mga kanyang mga nasasakupan. Naalala niyo, last time binanggit ni Pastor na ang ating Panginoon ay naghasik ng mga mga binhi, mga seed na kung saan-saan siya tumubo. Amen? So ngayon, si Jesus, ang ating Panginoong Diyos, siya itong naghasik ng binhi na tumutubo. Tanong nyo nga sa sarili nyo, saan kaya ako tumubo? Doon ka ba tumubo sa matinik? Ayan. Sa dawagan. Ayan, sabi nila. Ikaw ba ay tumubo doon sa matigas na lupa, semento? O ikaw ay tumubo doon sa matabang lupa na ikaw ay lumalalim at lumalago? Amen? So ngayon, dahil po noong Old Testament, itong Israel nga ito is very corrupted. Andoon yung mga kasamaan nangyayari sa lugar na iyon na hindi na talaga maano ni Lord na ito yung vineyard ko eh. Ito yung aking ubasan. Paano niya tatawagin ubasan na ang nagiging bunga nila ay kriminalidad, patayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, talagang immorality. Diba? Kung kaya ang Panginoong Jesus natin, siya na mismo ang naging vine. Amen. So sabi po dito, I am the true vine. Siya na ang totoong vine. So pakita nga natin kuya dyan yung next. So ano ba ang life ng isang true vine? So ngayon, yan, kung makikita po natin, si Jesus Christ ang vine. Ang vine is ito yung tinatawag natin na, ano ba Tagalog ng vine? Sanga. Yan. So sa isang puno, may tinatawag na vine or sanga. And sa sanga, meron pang nakakonected. Ano yun? Tangkay. Huwag mo na bunga, isa. So, itong branches na ito, yan tayo. Diba? Sa isang puno, imagine nila, sarado pala yung bintana natin. Ang puno, meron yung pinaka-stem. Tama? And doon sa stem, may mga sanga-sanga pa yan. May mga tangkay-tangkay pa yan. At doon sa tangkay, nandoon yung bunga. Saan ba nakakabit yung mga dahon? Doon ba sa pinaka-stem o doon sa tangkay? Tangkay. Saan nakakabit ang bunga? Doon ba sa stem o sa tangkay? Sa tangkay, diba? Yan. So, ayan po yung illustration niyan. And itong grapes talaga. Itong bunga na ito, yan yung dapat na puproduce. Kung ikaw itong tinatawag na branch or tangkay, dapat ikaw ay nagpo-produce ng bunga. Amen? O anong puno ba ang pinatay ng ating Panginoon dahil hindi nagbubunga? Puno ng ano, olibo? Ano? Fig tree. Ano talaga ng fig tree? Diba? So, nakalagay dito ang linong sabi ni Lord, diba? Na yung mga hindi daw nagbubunga, He takes away, and every branch that does not bear fruit, ano ginagawa? Ito po ay sinusunog. Sinong gustong sunugin dito?
Ngayon, sabi mo sa katabi mo, kailangan pala nagbubunga tayo. Amen? Baka maging uling tayo. Sino mahilig dito mag-ihaw-ihaw? Diba? So the image of vine was deeply significant to Israel. And this, Jesus is saying, sabi niya sa Isaiah verse 5, dahil sabi nga niya dito, I had failed to produce the fruit of righteousness. That's why, sabi ni Jesus, I am now the fulfillment and genuine source of life and covenant relationship. So kaya si Jesus na ang naging vine. So siya ang source of life, siya ang nourishment and strength, and everything that branch needs. Diba? Ano ba yung mga pangangailangan ng tangkay? Ang tangkay, hindi yan nakakonekta sa lupa. Amen? So pag ang tangkay, pinutol mo, mabubuhay pa ba yung tangkay? Wala na. So kailangan nakakonekta siya doon sa stem, doon sa vine, para makuha niya yung sustansya sa ilalim ng lupa. Kaya siya yung source. So the branch needs flows directly from Him. Kaya kung tayo po ay nakakonekta sa ating Panginoong Jesus, makukuha po natin yung nourishment na kinakailangan natin bilang isang Kristiyano. Amen? And sabi niya dito, yung unang-unang binasa natin, I am the vine and my Father is the gardener. So kung si Jesus ang vine, ang Father ang gardener, kasi siya di ba ang nagtanim? Siya ang nagtanim, siya din ang nagbubungkal. Di ba? Ang halaman kinakailangan binubungkal natin. Kailangan dinidiligan natin. At kinakailangan inilalagay natin sa lugar na naaarawan. And that is our God. Amen po. So, ang Panginoong Diyos, ang ating Ama, siya yung loving and intentional caretaker natin. Amen. Siya po ang nag-aalaga sa iyo, sa atin, para tayo po ay lumago at patuloy na nakakonekta doon sa vine, which is si Jesus. Amen. And tayo bilang branches, sabihin mo nga, branches. Yung mga believer. Kaya nga kayo naka-attach doon sa stem na si Jesus, doon sa vine. Dahil ikaw is naniniwala na dito ako. So kung ang puno na yun ay puno ng mangga kasi nakita ko dyan. Yung tangkay ba kinakailangan tangkay ng santol? Yung tangkay ba dapat ang lumabas doon, apple? So kung ano yung puno, dapat yun din yung tangkay mo at ang ipoproduce mong bunga ay bunga ng mangga. Amen? Kasi delikado, baka mamaya, magulantang na lang kayo, paglabas ninyo dito, puno ng mangga yan, may grapes na lumalabas. Sabi mamaya, sabihin nyo pa, naku, ano na nangyayari dito? Baka mamaya may himala na nangyayari sa puno na to. So kinakailangan tayo bilang branch. Sabihin nyo, I am the branch. Dapat tayo po ay nakakonekta sa vine and hindi mabubuhay ang branch na hindi nakadikit sa vine. So dapat dependent tayo doon sa vine. Dahil hindi ka pwedeng mabuhay kung ikaw ay nakadetach doon sa vine. Naiintindihan ko? Sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 18, the union of the divine and human nature is united in the same spirit. So kung ang ating Ama, ang ating Panginoong Jesus ay spirit, ano po tayo dapat? Dapat connected tayo in one spirit bilang isang tao. Huwag niyo sabihin espiritu kayo, baka matakot ako dito. Tao pa kayo, di ba? Pero, anong nasa sa inyo? Ang Holy Spirit. Kaya nga po yan ibinigay sa atin. Para siya ang tutulong sa atin na tayo po ay magbunga. Amen? So ngayon, kung ang Father, ang ating gardener, yan, ang ating vine dresser, siya yung nagtanim, siya yung nagbubungkal. Tapos si Jesus yung stem at tayo yung branch. Ano naman kaya role ng Holy Spirit? Hindi niyo ba nagtanong? Di ba ano role ng Holy Spirit? So ang Holy Spirit, yun po yung tubig na nasa ilalim. And yun po yung araw
kinakailangan natin. Dahil ang dahon, pag walang araw at tubig, anong kulay? Brown. Patay. Diba? May pinag-aaralan ng elementary, yung kloro. Basta yung chlorophyll. Na kinakailangan para magkaroon ng sustansya ang isang puno. Dahil pag wala ang supply ng tubig at araw, mamamatay ang halaman. Amen? Kaya nga yung ating source, siya ang naglalagay sa iyo sa tamang lugar, nagbubungkal sa iyo, para ikaw ay lumago at lumalim. Amen po? Ngayon, ang isa pong, sige, pa-next ako Kuya Adjan. Yan yung essential connection. Nahuli pala ng ko. Yan. So, ang isa pong verse na binanggit dito sa binasa po natin, sabi ng Panginoon, abide in me. So, yung abide po, in Greek word, yan yung tawag ng meno. Sabi nyo nga, meno. Meno. Na kinakailangan ikaw bilang branch, you dwell in Him. Manatili ka sa Kanya. You remain in Him kasi kapag wala ka po sa Panginoon at hindi ka magpapatuloy sa Kanya, ikaw ay maaaring mamatay. Dahil sabi ni Lord, apart from me, you can do nothing. You can do anything kapag wala pa po tayo sa ating Panginoon Diyos. Kaya kinakailangan tayo po ay naka-attach sa Kanya. Sige, next next slide, yan. So dito, yan, yung binanggit ko kanina, na talagang ito po yung representation natin bilang isang branches na naka-attach doon sa vine, which is Jesus, the Son of God. And then, ito po yung bunga na dapat ay lumalabas sa atin. Yan, makikita nyo, bakit may gunting? Yan. Kasi ang vine dresser, meron niyang main action, two main action para ikaw ay magbunga. Sino gusto magbunga? Amen. Sino po ba ang mga nagtatanim dito? May mga magagaling magtanim dito. Yan. Pag tayo po ay nagtanim para magbunga, ano po ginagawa natin? Binubungkal. Ano pa? Wala lagyan ng pataba. Ano pa? Dinidiligan. Pinapaarawan. Wala lagyan ng abono. Ano pa? Hindi ba kapag ang isang puno sa tingin ninyo, hindi pa rin nagbubunga? Ito naalala ko lang yung kwento ng kapatid ko at ng tatay ko. Kasi yung halaman ng kalamansi doon sa kanya na tinanim niya, hindi pa rin nagbubunga. Ang ginawa ng tatay ko ay ginunting. Yung kapatid ko, dahil hindi niya alam, bakit mo pinutol yan pa? Para nga magbunga. Sabi niya, bakit mo tinanggalan? Bakit mo pinutulan? Kaya po merong gunting dyan. Dahil yung isang sanga, kung hindi siya nagbubunga, kinakailangan mo siyang guntingin para pagtubo nito ay magkaroon po ito ng bunga. Kasi yun yung patay na sanga. Hindi siya pwedeng manatili dyan dahil kahit habang buhay siya naka-attach dyan, kung patay na yan, hindi po yan tutubo. Kaya may pruning tayong tinatawag kasama natin sa ating paglilingkod bilang isang Kristiyano. Ito po yung tinatawag na Father's Loving Care. Sabihin nyo nga, Father's Loving Care. Hindi TLCI, hindi Tender Loving Care. Yan. Ito yung pagmamahal ng isang ama na kung saan, sabi niya nga doon sa verse 2, di ba? Every branch that does bear fruit, He prunes. Ikaw ba, nagbubunga ka? Tanungin mo sa katabi mo, nagbubunga ka ba? Dahil nagbubunga ka at gusto ng Panginoon na tuluyan ka magbunga, kinakailangan ka niya i-prune. So bakit kinakailangan i-prune? Sabi niya, bakit kinakailangan putulin? Ano yung putulin sa atin? Sabi niya, this is a profound truth. If you are bearing fruit, get ready for the pruning. Handa ba kayo sa paggugupit? Sa pagpuputol? So pruning is not judgment. Sabihin, pinuhusgahan ako. Sabihin, grabe naman yun si pastor, grabe naman si pastora, kung ano-ano sinasabi, nasasaktan ako. Diba? Yung sinasabi mo, yung ikinukurit ka na sa salita dito, akala ko ikaw naman pinapatungkulan, malay naman naman kung nangyayari sa'yo. Pero nasasaktan ka, why? Because of the Word of God. It is a two-edged, na matalim, na sword, na tumatagos sa puso mo, kaya ka nasasaktan. Hindi ka hinuhusgahan. Ang Lord na mismo yung nangungusap sa'yo. Kasi,
meron pang bagay na nasa sayo na kinakailangang matanggal. Amen po. Yan. Kaya sabi niya po dito, ano ba yung pruning? Pruning can be painful. Masakit naman talaga makorek, di ba? Sino natutuwa dito pag nare-review? Sino natutuwa kapag nakokorek? Ayoko na nga dyan. Grabe naman magsalita dyan. Nasasaktan ako. Lagi na lang ako nakikita. Ako napapansin. Diba? Lagi rin sinasabi dyan patungkol sa akin. Diba? Sa kaya sabi niya, pruning is painful, but it is the removal of unhealthy relationship. Diba? The shattering of self-serving ambition and season of trial or conviction to repent of a hidden sin. So talagang andun ang pruning kasi talagang yung mga nakasanayan mo na hindi kalugod-lugod sa Panginoon, na hindi mo pa isinusuko, hindi mo inaamin, kinakailangang matanggal para lumago ka. Dahil hindi mo alam, baka yung bagay na yan na nasa sa'yo, yan pa pala yung gagamitin sa'yo ng kaaway. Patayo-tayo ka dyan sa taas. Alam ko naman kung anong ginagawa mo. Diba, banal ka lang kapag Sabado-Linggo, pero Monday to Friday, nakikita kita, nandun ka sa saklaan, nagmamadyo, swimming ka doon, diba? Nakikita ka na pumapasok doon sa club, nagsasayaw ka doon, enjoy, nagigig ka, diba? Ay, nakita kita, hindi mo inamin yung ginawa mong mali, nagsisinungaling ka pa rin. So yun yung mga bagay na kinakailangan maputol sa atin para lumago ka. Amen? May mga bagay na nandoon sa atin na hindi pa natin na isusurrender sa ating Panginoon. Kaya kinakailangan po siyang maputol. And ano bang purpose nito? The goal is always to bear more fruit. Kasi baka naglilingkod ka ngayon, nagbubunga ka na, pero meron pa rin talagang bagay na nandoon sa loob mo na hindi mo pa nababago. Amen? Na hindi mo pa naihingi ng tawad sa ating Panginoon. Na hindi mo pa nai-repent. Kaya yun yung mga bagay na talagang gustong alisin ng ating Panginoon sa atin. Sabi niya, a deeper Christ-like character, greater love, and clearer witness, dahil tayo po ay witness, di ba, are the characters that the vine dressers wants and work out to prove His investment in us. So kinakailangan daw tayo ay talagang magbunga, lumago, para tayo po ay maging Christ-like. Sabi mo nga sa katabi mo, Christ-like. Kailangan maging kahawig ka ni Kristo. Na kung ano yung puno natin, dapat ikaw, sanga ka ng punong mangga. Amen po? Para pag nagbunga ka, yung bunga mo na mangga, matamis, masarap, mapapakinabangan. Amen? Hindi yung, nandito ka na, umabot ka na ng 10 taon, 20 dekada, 2 dekada, hindi ka pa rin nagbubunga. Naglilingkod ka dito sa may harapan, ang galing mo magsalita, ang galing mong tumugtog, ang galing mo magpaawit, ang galing mo magturo, pero wala pa rin nababago sa'yo. Hindi ka pa rin lumalago. And worst, hindi ka nagbubunga. Ano ba itong bunga na to? Kanina doon sa, pala dito. Nakalagay dito yung fruit. Ano ba yung fruit sa Galatians chapter 5, verse 20 to 25? Amen. Yan. Perfect. 100% yung sinanay Aida. So yan yung evidence na dapat nakikita sa atin. Amen? So kung wala ka pa rin pasensya hanggang ngayon, aba, katok-katokin mo na yung ulo mo, hello. Ikaw ba nagpupunta ng simbahan, may natututunan ka? Diba? Kung ikaw hanggang ngayon ay hindi pa rin marunong magpatawad at magmahal, naku, pati yung heart mo, katok-katokin mo na rin. Dapat yung puso mo ay naka-align sa ating Panginoong Diyos. Ang puso ng Diyos, dapat yun ang maging puso natin. Kaya ngayong bunga na yan, ng banal na Espiritu Santo, yan yung evidence na talagang ikaw naka-attach ka doon sa vine. Amen? Dahil kung hindi po yan ang bunga, naku, kabahan na po tayo. Amen?
And pangalawa, sabi niya dito, bukod doon sa dapat of abundance na kailangan tayo ay magbunga, dapat the fruit of all fruit should be love. Ayan. Ay, bago pala yan. Nakalimutan ko, meron pa pala isa. Bukod sa pruning, meron pa isa, the privilege of prayer. Yan. So, kinakailangan, hindi lang po tayo napuputol at nakakat sa mali nating ginagawa, pero nakikita sa atin na tayo na po ay lumalalim sa ating pananalangin at relasyon sa Panginoon. Dahil hindi po tayo nandito sa loob ng simbahan para magkaroon ng isang relihiyon. Amen. Sabi na, ayoko magpabaptize, magiging ano na ako, born again. Ayoko magpabaptize kasi baka maging member na ako ng soul. So, kinakailangan, yung pananalangin natin, yung relationship mo sa Panginoon, unti-unti nang nadidevelop, lumalalim ka na. Kung dati ang pinagpipray mo lang, thank you Lord, Amen. Diba? Unti-unti na ngayon siyang humahaba. Sabi niya nga sa verse 7, if you abide in me, and my words abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. Sino dito ang nananalangin sa Panginoon? Sino dito ang tinutugon ng Panginoon? Amen. Praise God. Because you dwell in Christ. Kaya nga kapag tayo po ay may connection kay Lord at lumapit ka kay Lord, humingi ka ng tulong, hindi ka ba tinutugon ng Panginoon? Di ba tinutugon niya tayo? So sabi niya, abiding in Him, His words abiding in us, di ba? At humingi ka ng tulong sa Panginoon according sa kalooban niya, ipagkakaloob niya yon sa atin. And in verse 8, we will bear much fruit. Amen. So the ultimate result, by this my Father is glorified that you bear much fruit, so you will be my disciple. So fruitfulness is the evidence of discipleship and the display of God's glory. Kaya dapat tayo bilang mga anak ng Diyos, hindi ka lang dapat tumatayo para ipakita yung skills mo. Magaling ako tumugtog, magaling ako kumanta, diba, magaling akong sumayaw, magaling akong magpaawit, pero dapat nakikita yung evidence sa buhay mo. Kaya nga maraming mga napupunan na Kristiyano, kasi magaling lang sa loob ng simbahan, paglabas, bagsak. May kinakanta nila, yung banal na aso, santong kabayo. Banal ka pag nandito ka, paglabas mo. Diba? Kaya nga kinakailangan, the way tayong makipag-usap, makisalamuha, makikita si Kristo sa buhay natin. Amen? Yung buhay mo dapat Christ-likeness. Amen? Kasi ang hirap no, linggo-linggo tayo nandito. Pagkatapos hindi naman tayo nababago. Kailangan pala natin yun. Yun pala yung sabi ni Lord. Na kung ikaw ay branch ng Panginoon, dapat nagiging Christ-like ka at nagbubunga ka. Amen? Baka mamaya sa tagal mo na dito, wala ka pa palang nadidisciple. Panahimik sila natin. Diba? Kaya tayo nagtinuturuan ng PCS. Kasi importante, isa po yan sa commission ng ating Panginoon na tayo ay mag-share ng Word of God. Tayo ba may mga inaalagaan ng disciple? Diba? Ay, hindi lang pala linggo-linggo, pupunta lang ako sa simbahan, kakanta, sasayaw, uupo, makikinig, paglabas, yun na yun. Ay, yung ginawa mo, routine, obligation, diba? Na linggo-linggo yun lang yung ginagawa, meron pa palang gagawin. Kinakailangan pala, hindi lang ako nagbubunga, kundi meron pa na yung lumalago dahil sa amin. Ang prutas, paano ba dadami yung puno na yan kung walang buto yung prutas na yun? So ikaw, dahil ikaw na ngayon nag-produce ng prutas, itanim mo din yun para may panibago na naman sisibol ng puno. Imagine nyo, kung halimbawa, isang puno lang simula ng Old Testament. Buhay pa kaya yan ngayon. At hindi siya na-reproduce. Nasa Israel lang siya, nasa Pilipinas tayo. Hindi wala tayong puno ngayon. Amen? Kaya nga tayo bilang isang Kristiyano at anak ng Diyos, ibahagi mo yung Word of God.
para hindi lang ikaw yung maliligtas, kundi pati yung ibang kaluluwa na hindi nakakakilala kay Kristo, sila din maliligtas. Naisip ba ninyo, itong mga sunod-sunod na lindol, yung kayang mga namatay sa lindol, ligtas kaya sila? Diba? Yun kayang mga naunang namatay, doon din kaya ang punta nila sa langit. Hindi natin alam. Hindi sila nagre-repent. Ang tanong, tayo ba ay nagsishare? Kasi mahirap kung tayo po bilang Kristiyano, hindi po tayo nagiging isang mabuting modelo sa ibang tao. Paano sila maniniwala na Kristiyano ka at anak ka ng Diyos? Ang lakas-lakas mo nga magmura, ang lutong-lutong pa. Diba? Tapos ikaw pa yung sinasabihan, ito, grabe yung utang nito, isang taon na yung utang nito, di pa rin nagbabayad ng gano'n. Diba? Kung ano-ano yung nakikita sa atin na hindi magandang imahe, na dapat si Jesus yung nakikita sa iyo. Amen. Na baka ikaw ang tagal-tagal mo na naglilingkod sa pulpitong ito, pero ang ginagawa mo pala is para ipakita sa tao na ay, kailangan yung spotlight na sa akin. Sa sunod, maglagay ka na ng ilaw dito, nakatutok sa iyo lahat ng ilaw. Para ikaw lang yung nakikita. Amen? Kasi dapat ang nakikita sa iyo si Jesus, hindi ikaw. Yung gusto mo sa iyo lahat ng microphone, sige, ibigay nyo lahat ng microphone sa kanya para siya yung sikat. Ibigay nyo lahat ng instrument sa kanya para siya yung tumugtog at siya yung papalakpakan. Hindi dapat ikaw ang nakikita, dapat si Kristo. Kaya may pruning para tayo ay matutong magpakumbaba. Aminin man natin sa hindi mo kakayanin mabuhay na wala si Jesus sa buhay. Ito nga dialogue ko, pag Lord, nawala ka sa buhay ko, pupulutin ako sa kangkungan. Amen? Ang hirap ng wala sa ating Panginoon, believe me. Ang hirap ng hindi ka naka-attach sa ating Panginoon. Diba? Yung akala mo yung paglilingkod is ganito lang. Hindi mo alam na kapag dumating ka doon sa point na kinakailangan mo mamili, ikaw ba'y magpapatuloy bilang isang Kristiyano o hindi? Dahil ikaw ay pinipersecute na ng iba, nasasaktan ka na. Lord, tama ba itong ginagawa ko? Lord, baka mali na. At umalis ka, sa tingin mo kaya, magkakaroon ka ng kapayapaan at katahimikan? Wala. Kaya importante po na tayo ay laging naka-attach sa ating Panginoon. Amen? Amen. So, palakpakan mo natin si Lord. Ayan, totoo yung answer. So, the next is the fruit of all fruit, which is love. Sabi nyo nga, love. Ayan. Sabi nyo nga katabi nyo, I love you with the love of the Lord. So, sabi po dito, sa John chapter 15, verse 9 to 17. Ayan. Ito yung mahaba na ng verse na talagang, sabi niya dito, as the Father has loved me, so have I loved you. Now remain in my love, and if you keep my commandments, you will remain in my love, just as I have kept my Father's commands and remain in His love. I have told you this so that my joy may be in you, and that your joy may be complete. My command is this: love each other as I have loved you. Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friend. You are my friends if you do what I command. I no longer call you servants, because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends, for everything that I learned from my Father I have made known to you. You did not choose me, but I chose you, and appointed you so that you might go and bear fruit. Fruit that will last, and so that whatever you ask in my name and the Father will give you. And this is my command, love each other. Grabe, no? Isipin nyo yun, si Lord, hindi ka niya tinuturing na servant, tinuturing ka din niyang kaibigan. Na anything na hingin mo sa Kanya, ibibigay ng Panginoon. Ito pa, sabi niya dito, hindi mo pinili ang Panginoong Jesus. Ikaw ang pinili niya.
Espiritu Santo, dapat nakikita. And ano yun? Very, very important sa lahat ng mga fruit ng Holy Spirit is love. That you should love as the Father has loved you. Kasi kung ikaw nananatili ka sa Panginoong Diyos at ang Diyos ay sumasa iyo, dahil mahal ka ng Panginoon, dapat ikaw marunong kang magmahal. Amen. Kaya nga may nakanta natin yung pusong basag. Kasi kinakailangang mabasag ng puso mo at hindi siya maging matigas. Dahil kinakailangan mo yung puso mo ay maging kaparehas ng puso ng ating Panginoong Diyos. Yung mga tao na hindi kaibig-ibig talaga, hindi kaibig-ibig, at ang hirap patawarin, ang hirap intindihin, ang hirap unawain, na talaga mapapahin, Lord, grabe. Diba? Ando doon na kinakailangan pa rin natin silang patawarin. Mahalin. Lord, pinapatawad ko na siya. Tapos sa lubong mo siya, ay Lord, hindi pa pala, nakakainis ang taong talaga. Naalala ko na naman yung mga ginawa niya sa akin. So, diba? We learn to forgive. We learn to love the unlovable. Kaya sabi nga ni Lord, diba? Kung yung mamahalin mo lang, yung kaibig-ibig, anong klaseng pagmamahal yan? Kailangan matututo kang mahalin, even yung mga hindi kaibig-ibig. And sabi niya, as the Father loved me, I have also loved you and abide in my love. Kung mahal mo ang ating Panginoon, siya nagmamahal kay Lord. Keep my commandments. You will abide in my love just I have kept my Father's commandment and abide in His love. Kaya kailangan ando doon yung bunga ng pagmamahal. Sabi niya dito sa sa next slide, Kuya Adrian, yung structure ng pagmamahal, ano ba? Yung source natin, which is God the Father, yan, yung perfect lovely God, ay ibinigay niya sa kanyang anak na si Jesus. At yung pagmamahal na yun, nag-overflow yun. At yun ay pinaramdam niya sa atin. Kaya nga si Jesus namatay dahil sa pagmamahal sa iyo. Kahit sabihin mo pa na, Lord, hindi ako karapat-dapat. Lord, hindi ako kaibig-ibig. Diba? Sabi nga niya kanina, ano ba yung representation ng pagmamahal? Yung kaya mong ibigay yung buhay mo. Tignan nyo nga yung katabi nyo. Kaya nyo ba ibigay yung buhay mo para sa katabi mo? Diba? To lay down your life to a friend. Pag lumindol ba at babagsak na yung semento, itutulak mo ba siya para maligtas at ikaw na lang yung mababagsakan? Or siya yung ipapasok mo sa loob, ikaw yung lalabas? Diba? Sino ba yung gusto mong maligtas? Ikaw o siya? Paano kung kaibigan lang yan? Hindi mo siya asawa, hindi mo siya kapatid. Tapos yung kaibigan mo pang yan, yun pa yung lagi naninira sa'yo. Lord, kunin mo na siya nang hindi na siya mahirapan. Tulak mo na siya paano? Sabi niya dito, sabi ng Panginoon, kailangan love one another as I have loved you. Ano doon yung bunga, which is yung pagmamahal. Kasi ito yung visible evidence of abiding in Christ. Sabi niya, standard of love. Greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friend. And sabi ni Jesus, you are not just my servant, you are my friend. Itinuring niya tayong kaibigan, kaya kaya at handa niyang ibigay yung buhay niya alang-alang sa atin. Yan tayo bilang kaibigan ng Panginoon. Ano ba ang ginagawa natin? Paano mo ba sinusuklian yung pagmamahal at pagliligtas sa iyo ng ating Panginoon? Bukod sa nag-share tayo ng gospel, sumusunod ka ba talaga sa Kanya? Amen. Kasi if you abide in God, susundin mo kung ano yung pinag-uutos niya. Amen? Sabi nga niya dito, these things I have spoken to you, that my joy remain in you, and that your joy may be full. So yan yung joyful dependence na talagang
chapter 15, verse 11. Sabi niya, "These things I have spoken to you, that my joy remain in you, and that your joy may be full." Na sa pagsunod natin sa ating Panginoon, di ba, we are going to receive life. If you abide in Him, and the Lord is abiding in you, you will receive life. Kasi nananatili ka sa Kanya. So ikaw ay magkakaroon ng buhay at hindi ka mamamatay. Amen? And sabi niya din sa pruning, God is preparing us for a purpose. Kaya pala tayo pinuputulan ng mga masasamang ugali, mga matagal na nating nakasanayan na hindi kalugod-lugod sa Panginoon, because the Lord is preparing us for a purpose. Diba nabanggit kanina sa Sunday School that we should not be just, diba, yung nasave ka sa blood ni Lord para mapagtagumpayan mo si Satanas at kaaway at mapagtagumpayan mo ang temptation, but kinakailangan meron kang testimony. Diba? Kaya yung piniprepare ni Lord sa'yo na purpose, ang pagpupruning niya sa'yo, na nasasaktan ka at nahihirapan ka, na kung kailan ka naman tumanggap kay Lord, sa katutak na yung problema mo. Ang dami mo ng trials, ang dami mo pang persecution. Yung pala, meron palang purpose yun. And yung fruit ng Holy Spirit, yun na pala yung i-develop ni Lord sa'yo. Amen. And ikaw, dahil naranasan mo ang Panginoon, sa kabila ng lahat ng mga pinagdaanan mo na natili ka sa Kanya, andun yung testimony mo na, Lord, kahit na ganito yung nangyari sa akin, nung tinanggap kita at sumunod ako sa iyo, naramdaman ko na mahal kita at hindi ko kayang mawalay sa iyo. Diba? Andun doon yung encounter at testimony mo ng first love mo kay Lord, na kahit ano pa yung dumating, hindi mo pipiliing mawala sa Kanya. Dahil alam mong mahirap mawalay sa Panginoon. Mahirap maputol at mawala sa vine. Amen. And you will truly lose your life. Amen. So kaya nga sabi niya, yung love, it is the experience of fullness of joy. Diba? Ikaw ba nagmamahal? So, tignan nyo nga yung katabi nyo kung nakangiti yung mga yan, nagmamahal. Yan. Hindi ba yan mukhang ampalaya? Na bitter. Kaya apple, matamis. Kaya nga sabi niya, if, ito yung invitation, hindi ka pa sumusunod, recommit to abiding in the true vine. Through prayer, sa pananalangin, His Word, kaya nga po tayo ay nag-aaral at nagbabasa ng Biblia, and loving obedience. Kailangan andun yung action mo at pagsunod. Hindi yung simba lang tayo ng simba, wala namang nababago sa atin. Amen po. Yan. So, after po yan, joyful dependence. Yun pong binasa natin John chapter 15, hindi lang ito tungkol sa bunga. So, sabi niya dito, next slide po, the inevitable divide. Dahil ikaw ay Kristiyano na, ikaw ay tumanggap na, ikaw ay naglingkod na. Pero bakit parang negative yung nangyari? Lord, sumunod ako sa iyo, but the world hated me. Kung kailan naman ako, Lord, lumapit sa iyo, yung mga tao kung ano-ano sinasabing masasama sa akin. Kung kailan naman ako, Lord, naglingkod sa iyo, bakit parang doon nagkakaroon ng division sa pamilya ko? Kung kailan naman ako, Lord, sumunod sa iyo, bakit naman sangkatutak yung mga pinagdadaanan ko ngayon na problema? Diba? Yung sabi ni Lord, before the world hated you, it hated me first. Saan ka nga naka-attach? Sa vine na si Jesus. So kung ano yung pinagdadaanan ng vine, pagdadaanan mo din. Amen. Sino dito ang pinapersecute? Amen. Ay, wala nga pinapersecute dito. Congratulations. Sana all. Diba? Kung sino ba dito mga dumadaan sa pagsubok? Ay, mapapasana all talaga ako. Sino wala kayong pagsubok? Sana. Akala ko wala kayong pagsubok eh. Parang nakakatakot yan ha. Yan. So next slide po ko yung adya. Sabi niya dito, loved by Christ and hated by the world. So
So sa John chapter 15 verse 18 to 21, sabi niya, if the world hates you, keep in mind, tandaan po natin ito, that, sabi niya, it hated me first. Diba? Hindi lang pala ikaw dumaan dyan eh. Pinagdaanan din pala ni Jesus yan. If you belong to the world, it would love you as its own. Kaya kinabahan ako kanina, merong hindi na persecute at nasasaktan dito, baka mahal kayo ng mundo. Kasi sabi niya dito, the world love its own. Diba? Kaya nga sabi namin, kapag ikaw hindi ka dumadaan sa persecution, bilang isang lingkod ng Panginoon, kabahan ka na. Why? Kaya ka lang naman guguluhin ng kaaway kasi wala ka na sa Kanya. Dahil kung kaanib ka ng kaaway, talagang hindi ka tatantanan yan. 24 hours yan na pipilitin kang matempt ulit dun sa dati mong ginagawa para mabalik kang kampon niya. Pero dahil andun ka na sa liwanag, talagang ang kaaway, andyan. Amen. Hindi ka niya titigilan. Pero kung wala ka kay Lord, sabi mo, ang peaceful naman. Ang saya-saya naman, walang nanggugulo, walang nagpa-persecute, diba? Hindi ko kinakailangan mag-PCS para yung mga tao, ibalik sa akin yung dati kong kasalanan, ang nakikita sa akin is mali. Diba? So, ibig sabihin, pag hindi mo pinagdadaanan yun, mahal ka daw ng mundo, sabi niya, oh, the world love you. Sino ba ang naghahari sa mundo? Si Satan. Love ka ni Satan. Kaya nakakakaba, di ba? As it is, you do not belong to the world, but I have chosen you out of the world. That is why the world hates you. Remember what I told you. A servant is not greater than his master. If they persecuted me, they will persecute you also. If they obeyed my teaching, they will obey yours also. And they will treat you this way because of my name, for they do not know the one who sent me. Kaya expect po natin na sa ating pagsunod sa Panginoon, andoon ang sangkatutak ng persecution. Lahat po tayo nag-yearn ng acceptance. Gusto mo, okay ka sa lahat. Ayaw mo na yung ibang tao may nasasabing masama sa iyo. Amen. Kaya nga, ang tao, ang nangyayari, para i-please lang yung mga taong nakapaligid, sige, makiayon ka na lang. Amen po. Dahil ayaw mo mapagsabihan ng hindi maganda, makikiayon ka na lang sa kanila. Para hindi ka nila pagtawanan, hindi ka nila tuksuhin. Sabihin sa school, ay, yan si Justin, nakita mo. Si Justin, pataas-taas ng kamay, ang pahali-hallelujah yan. Diba? Yung tinutukso ka nila, inaasar ka nila, kasi naka-Lord ka. Hindi, dahil ikaw, nahihiya ka na inaasar ka nila. Hindi sige, ano ba gagawin natin? Ano ba, naglalaro ba ka ng ML? Tara, join ako, laro tayo. Saan ba kayo pupunta? Pupunta kayo na ano mga pinapunta ng mga kabataan? Magbibilyaran, mag-iinom, sige, sasama ako sa inyo. But you are compromising already your faith in Jesus dahil lang ayaw mo ma-persecute ng iba. Hello? Yeah. Dahil ayaw mo ma-persecute ng iba. Makikiayon ka na lang sa maling ginagawa nila. Amen? So sabi nga, this passage is a clear, hard-edged warning daw. But it's also a powerful affirmation of our unique identity and divine mission. So ano ba ang identity mo unang-una? Ikaw ay anak ng Diyos. Wag na wag mong kakalimutan na ikaw ay anak ng Diyos. At kung yung tatay mo, pinagdaanan yan, which is, the Lord is our master, expect na talagang ikaw ay dadaan din dyan. Amen. Halimbawa ba may isang bond paper, tapos nagtuldok ako ng ballpen doon sa bond paper. Anong nakikita niyo sa bond paper? Yung tuldok. Tama? Nakita niyo ba yung bond paper na magputi yung paligid? Hindi. Yung kaisa-isa katiting na ginawa mong mali, yun ang makikita ng iba. Amen. Kaya kahit gumawa ka ng tama, natatandaan nila, tika may tuldok to eh. Ito noon eh, ito to dati.
Ito yung ginagawa niya. Kaya huwag na po kayo magtaka. Sabi mo, ay praise the Lord, pinapersecute ako. Sige pa, tuloy nyo lang yan. At least alam mo na kay Lord ako. Amen? So, palakpakan natin si Lord. So sabi niya, why there are hates or mga, ano sabi nila, basher. Diba? May mga hatred. Naman, baka nagkamali pala ako, Lord, teka lang, ikaw ba talaga yung pinuntahan ko? Ikaw ba talaga yung pinaglilingkuran ko? Baka misunderstanding lang to. Diba? Sabi niya, this is not a misunderstanding, but it is because of your identity. Yan. So sabi niya dito, there is a separation. The world is defined here, sabi niya, using the Greek word cosmos. Sabi niyo nga, cosmos. Yan. So sabi niya, cosmos as the fallen, organized human system that operates independently of God and often in opposition to Him. So tayo po, sabi niya dito, when Christ chose you out of the world, a fundamental separation occurred. So dahil pinili ka ng Panginoon, isiniseparate ka na niya sa world. So kung siniseparate ka ni Lord, yung dating ikaw, dahil tinanggap mo na siya, dahil siya na talaga yung vine mo, at naka-attach ka na sa Kanya, kung ano yung puno, yun na rin tayo bilang mga sanga at tangkay. Kung ano siya, yun na rin ikaw. Naiintindihan to. Kaya kasi ni-separate ni Lord because you do not belong to the world. Dahil ang world pinaghaharian ni Satan. Ikaw, sabihin mo nga, ako ay makalangit. Ako ay anak ng Diyos. And dahil na kay Lord ka, you should walk in righteousness and holiness. Kaya kasi ni-separate ni Lord, hindi ka belong sa mga to. Diba? Pinapersecute ka man nila, pinagsasalitaan ka man nila ng hindi maganda dahil sa pagsunod mo sa akin. It's because I separate you. Inalis ka na ni Lord doon sa dati mong kinalalagyan. Kung dati ay lubog ka sa putik, tinanggal ka na dyan ni Lord. Para hindi ka na tuluyang malaglag sa kumunoy. Ibinubukod ka ng Panginoon kasi you belong to God. Amen? Ang sabi niya, we are called to be in the world, to serve and witness, but not of the world. To be in the world dahil tayo po ay pinanganak sa mundo, but not of the world, hindi makamundo. Naiintindihan niyo po? Tayo ay nandito po sa mundo dahil tayo ay nilalang ng Panginoon, pero hindi para makiayon sa kamunduhan. Hindi para makiayon sa kung ano yung ginagawa ng mundo. Kung ano ka bilang anak ng Diyos, yun dapat yung nakikita sa'yo. Amen? Dahil sinabi mo nga, Lord, I am a citizen of heaven. I am your child. So dapat si Kristo yung nakikita sa'yo. Kaya yung mga tao sa paligid mo na hindi kay Lord, ipe-persecute ka talaga. Sabi mo, praise the Lord. Ibig sabihin, hindi ako kabilang sa world. Amen. O, pangalawa, ito daw, mirror effect. The world's hatred for us is simply a reflection of its hatred for Jesus. Sabi niya, if they hated the master, they will hate the servant. Sino ba ang servant ni Yeshua? Ay, mahina. Sino yung servant ni Yeshua? Sigurado kayo. Sigurado kayo dyan. Sabi niya, our lives as branches connected to the true vine inherently testify against the world's false autonomy. When you live a life of selfless love, which is yung agape, forgiveness and purity and humble dependence on God, you make the world's self-centeredness, bitterness, and pride uncomfortable. Kaya ang dami pong naiirita sa inyo. Bakit ba itong mga tao? PCS na PCS. Bakit ba kayo ng pahayag ng word ni Lord? Eh dati rin naman, kayo din naman makasalanan. Yan. Oo nga, nung makasalanan din ako, yung ko na nga mag-PCS. Balik na ibig sa ikaw yung makapag-win mo, ikaw pala yun ang win mong kaawan. Diba? So kailangan nga, meron kang testimony eh. Bakit ka ba nandito? In the first place. Kasi di ba binago ka ni Lord, naramdaman mo yung pagmamahal ni Lord, meron kang
tuloy kay Lord, ay questionin mo yung sarili mo. Baka nandito ka lang para mag-usyoso, ano mo meron doon? Oh, may monitoring spirit ka pala. Tignan ko nga yung mga dito, kung dumadami ba kayo, kumukunti kayo. Dapat ikaw, bilang isang anak ng Diyos, nagmi-mirror sa'yo si Jesus Christ. Amen. Kung ano si Jesus, di ba pag tumingin kayo sa salamin, ano ba nakikita nyo? Ano, may sungay, may buntot. Ano nakikita nyo sa salamin? Dapat yung mukha mo, di ba? Pero kung si Jesus ay sumas sa atin, kaya nga abide in me. If you abide in me, sabi ni Lord, I will abide in you. So, sino dapat ang nakikita mo sa salamin? Si Jesus. Amen. So, hindi dapat pagtingin mo sa salamin, matatakot ka. Diba? Yung pagharap mo sa salamin, pati ikaw nagulat. May sungay ka na, may buntot pa. Charge now. So, dapat ang nakikita sa atin, si Kristo. Yan. Magandang representative po tayo. Amen po. Sabi niya, Jesus' warning strips away the illusion that we can maintain full connection to the vine and simultaneously receive the world's complete approval. So, dapat ikaw, mamili ka. Do you want the love of the world or the life of the vine? Ano bang gusto mo? Ma-please mo yung mga taong nasa labas? Makakita at makarinig ka ng approval sa kanila pero sila ay nasa kamunduhan? O ang piniplease mo si Jesus? Yan, kayo may sabi niya na. Gusto mong i-please si Lord, then you must obey. Abide in Him. Amen. If you want to abide in Him, dapat nakikita sa iyo yung paglakad mo sa tama. Yung kabanalan, diba, yung righteousness, yun dapat yung nilalakaran mo. Amen. Amen. So sabi niya dito, the world without excuse in John 15 verse 21 to 25. Wala kayong watch, wala rin akong watch. If I had not come and spoken to them, they would not be guilty of sin. But now they have no excuse for their sin. Whoever hates me hates my Father as well. I had not done among them the works no one else did. They would not be guilty of sin. As it is, they have sinned. And yet they have hated both me and my Father. But this is to fulfill what is written in their law, that they hated me without a reason. So yung pag-hate pala ng mundo sa atin, naisulat na yan noon pa lang. Sabi ni Jesus, expected ko na yan na talagang magagalit ang tao sa akin. Kasi nakasulat na sa scripture that they will hate me without any reason. Amen. So sabi nga niya, sabi ni Jesus dito, Jesus' life and works revealed to the Father fully. The world rejected Him without cause, fulfilling the scripture. So si Jesus, ibinigay niya ang buhay niya sa atin. At kahit na ibigay na niya yung buhay niya, gumawa siya ng mga milagro, nagpalaya siya ng mga demonyo, nagpagaling siya ng mga may sakit, galit pa rin ang mga tao sa kanya. Diba? Parang sabihin ni Lord, ang unfair naman, ginawa ko na nga lahat sa inyo, pero ayaw nyo pa rin sa akin, nire-reject nyo pa rin ako. Nire-reject ninyo yung ama ko. Diba? And ito yung sabi niya, because it is fulfilling the scripture in Old Testament. Na hindi lahat tatanggapin ng ating Panginoon. Kaya expect ninyo na kapag pumasok kayo sa isang bahay at nag-share kayo ng Word of God, ay tatanggapin nila kayo. Makakarinig at makakarinig talaga kayo ng hindi maganda sa ibang tao dahil ang pinapahayag mo ay katotohanan na ayaw nilang pakinggan at paniwalaan. Amen. Kaya sabi mo, Lord, thank you, gumagaan yung pakaramdam ko. Kaya magpapatuloy na ba kayo ng PCS? Amen. Mahina, magpapatuloy na ba kayo ng PCS? Amen. Praise God. So sabi niya dito, when we face rejection of our faith, we are not falling. We are fulfilling the testimony of Christ. Amen. Kaya wag na po kayong malungkot. Bakit? Kasi after po nito mga pinagdadaanan ninyo, hindi naman po kayo mag-isa. Sabi niya doon sa next slide, the comfort in the conflict, may ipinadala ang ating Panginoon para maging kasama natin. Amen. Tignan mo yung katabi mo, baka siya yung pinadala ni Lord.
the promise of the Paraclete. Kaliwa kanan tinignan. So sabi dito, Jesus never leaves His disciples with a burden, without also offering a source of strength. Sino ba nagpapalakas sa inyo? But the final verse, shift of the world's action to God's provision. So una-una, ipinadala ng ating Panginoon, yung helper. Sino ang helper natin? Ang Holy Spirit. Amen? So when the advocate comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth who proceeds from the Father will testify about me. So hindi ka pala mag-isa na nagsishare ng Word of God. May kasama ka. And the Holy Spirit within you, siya pala yung naumusap sa pamamagitan mo. Tinutulungan ka niyang ipahayag, sino ba si Hesus Kristo? Ano ba yung ginawa niya sa krus? Ano ba yung mga ginawa niya para sa'yo? Para tanggapin mo siya bilang Diyos mo at tagapagligtas. Kaya hindi ka mag-isa dahil talaga ang Panginoon, hindi ka niya iniwan. Diba? Nung umakyat ang ating Panginoong Hesus, sabi niya, umakyat man ako, iwanan ko man kayo, may ipapadala ako na makakasama niyo. So yan po yung Paraclete. So sabi niya, Jesus introduced the advocate or the Paraclete or Holy Spirit. So ano ba yung Paraclete? Ito yung one called alongside to help. Yan. So ibig sabihin, pagka may mga bagay na ginagawa natin or desisyon na hindi natin alam, you can ask the Holy Spirit. Kung nagbabasa ka ng Biblia at hindi mo maintindihan, you ask the Holy Spirit. Tutulungan ka niya. Kaya sabihin mo, gumagawa ka ng masama, nakukonsensya ako. Si konsensya ko nandito sa kaliwa siya. Hindi mo alam, kinukonvict ka ng Holy Spirit, huwag mo nang gawin yan. Isa ka ng bagong nilalang. Dapat ang nakikita sa'yo, si Kristo. Amen. So sabi niya, you should testify. Yung shared testimony mo, yun dapat yung naririnig ng ibang tao para maniwala sila na itong taong to dati ganito siya makasalanan. Makasalanan din ako pero dahil tinanggap tong taong to, naniniwala ako, kaya pala akong patawarin ng Panginoon. Kaya pa pala akong tanggapin ng Panginoong Hesus. Na kahit ako lugmok na sa putik, ang tingin mo sa sarili mo, isa ka ng basura, na hindi mo na kayang humarap sa Panginoon dahil makasalanan ka, kaya ka pala niyang baguhin at gawing isang bagong nilalang. Amen? Kaya nga po, napaka-importante ng testimony natin. Sabi niya dito sa John 15 verse 27, and you also must testify, for you have been with me from the beginning. So we are not left alone in this conflict. Sabi niya, we are given the most powerful ally. Sabi niyo nga, ally. Sino ang allies niyo? Diba? Binigyan ka ng alay ng Panginoon. Hindi alay na offering alay na kakampi. Alay na kasama mo. And that is the Holy Spirit. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabihin niya po dito, the Spirit provides the power and clarity. And we provide the personal experiences and voice. Kaya nga, ando doon yung testimony natin. This promise turns persecution on its head. And the world's hatred is not a sign of a failure, but a cue for our witness. So kahit galit sa inyo yung mga tao, yung pagtayo mo sa pangalan ni Jesus, na itinestify mo kung paano kanya binago, kung paano ka ngayon lumalakad sa katuwiran ng Panginoon at kabanalan, that is your testimony na Panginoong Diyos, siya lang yung may kakayanang ayusin at baguhin ang buhay mo. Na kung dati ay makamundo ka at nasa mundo ka, ikaw na ngayon ay isang bagong nilalang. At ikaw ngayon ay kaalib na ng ating Panginoong Jesus. Amen. So, mag-e-end po ako dito. Sabi niya dito, Jesus' words are clear. Expect hatred because you have been chosen. Sabi mo nga, I am chosen. I am chosen. Yeah. And if you are facing opposition, rejection or ridicule for your faith, sabihin mo, the Holy Spirit is with me. I am comforted. Huwag na kayong malungkot kasi kasama niyo ang Holy Spirit. It affirms your identity and you don't belong to the world dahil you now belong to Christ. Amen.
And it confirms also your calling, that you are validated by the suffering of the Master you serve. So dahil nga sabi ni Lord, I have chosen you and appointed you to bear fruit, kaya nga yung pinagdadaanan mo, yan yung suffering. Kaya magalak po kayo kung kayo man ay nagsasuffer dahil sa Panginoong Diyos at pagsunod sa ating Panginoong Diyos, dahil talagang ikaw ay pinili niyang mamunga at magbunga. Amen? And sabi niya, it activates your helper, which is the Holy Spirit, and that the Spirit of truth testifying with you and through you. Kaya do not be surprised by the world's hatred, and don't try to win its love by compromising the vine. Kaya kailangan tayo po, kahit na may naririnig na hindi maganda, hayaan nyo na yun, pag-pray nyo na lang sila kay Lord, na sila din ay tumanggap at makakilala. Diba? Huwag nyo lang dibdibin kung may naririnig kayo, sabihin nyo na lang, thank you Lord. Ibig sabihin, tama pala yung nilalakaran ko Lord, kasi yun yung sabi mo the world will hate me. Hindi lang isang tao, hindi lang dalawang tao, sabi niya, the world will hate you. Baka gaya nga kay Charlie Kirk, namatay siya dahil sa pagpapahayag ng katotohanan. Dahil sa pagsunod niya ng katuwiran ng Panginoon. Hindi man kayo mabaril kagaya ni Charlie Kirk, for sure, yung mga naririnig ninyo, masakit sa puso. Amen. Pero dahil sa narinig natin ngayong araw na ito, sabi ni Lord, take heart, I have overcome the world. Kaya kayo, bilang anak ko, mapagtatagumpayan nyo rin ang mundo. Amen. Kaya nawa po ay may natutunan tayo ngayong araw na ito. Abide in Christ and let His love flow and stand firm in your witness, knowing that the Spirit Himself is your advocate and your constant strength. Amen. Kaya tayo dito sa mundo, we will live as aliens, pero friend ni God. Amen. Kaya palakpakan po natin ang Panginoon at purihin natin siya. Tandaan po natin, you are never alone. Because the true vine and the Spirit sustains you. Amen. So to God be the glory po at nawa ay may natutunan po tayo ngayong araw na.